Mapagpalang umaga po muli sa ating lahat. Morning. Tayong mga tao ay may mga hinahangaan na kapwa din tao. Sino ba dito walang hinahangaan na kapwa niya tao? Marami di ba? At madalas sa paghanga natin dito sa mga taong hinahangaan natin, tinatawag natin silang idol. Idol, di ba? Naalala ko nung high school ako, meron akong katawagan na idol eh. Kasi ang tawag niya rin sa akin, idol. Nagsimula yun nung nakita niya akong nagigitara. Nagalitan siya eh. Tapos kakanta naman siya. Yung kanta niya, Malagari din kasi idol na si Gary D. Hanga rin naman ako kay Gary D. Kaya nung tinawag niya akong idol, ang tawag ko yung sa kanya, idol. Idol. No, marami tayong pinakahangaan ng mga tao o personalities. No? Lalo na yung mga younger generation ngayon, no? Patay na patay sa mga Koreano. Na singkit ang mga mata. Idol na idol yan. Diba? May poster pa yan. Usually naman yung mga kalalaki, pag mahilig sa basketball, Michael Jordan, Kobe Bryant, LeBron James, nagtatalo-talo ka kung sino ka yung greatest of all time o yung GOAT nila. Yun yung kanilang idol. Madalas tayong ganito, mga tao, no? Kasi very sensitive yung ating mga mata sa mga bagay na may ganda, extraordinaryo o nakakapukaw sa ating paningin. Madali tayong maakit sa mga aesthetic, no? O yung mga bagay na kamangha-mangha. Pag nabighani na tayo, no, na pukaw na yung ating paningin doon sa mga bagay na yun, parang napapako na rin yung ating pag-iisip doon sa mga bagay na yun. Wala namang masama sa paghanga. Tandaan nyo yun, mga kapatid. Yung pagtawag natin minsan na idol, hindi naman ibig sabihin ng idolatry na. Mahal sa ating lingwahe, ibig sabihin ng paghanga. Walang masama sa paghanga, sabi ko nga, ngunit kapag lumanin yung ating paghanga, mahuhumaling na tayo sa mga bagay na ito hanggang ang mga bagay na ito ang siyang magkokontrol na sa ating buhay. At doon pumapasok ang idolatry. Kapag ang bagay na iyon ang siyang kumontrol na sa iyong buhay, instead na ikaw ang kumukontrol sa mga buhay na yun, sa mga bagay na yun. Hindi sa tao, pero yung kunwari yung paghanga mo sa mga bagay na yun. Katulad ng pera. Importante ang pera sa ating buhay. Hindi tayo makakakain kapag walang pera. Hindi tayo makakapag-aral pag walang pera. Hindi tayo magkakaroon ng maayos na tirahan kapag walang pera. Pero kapag yung pera, kinontrol na tayo, doon pumapasok ang idolatry. Magandang pagbulayan ang tekstong binasa natin kanina mula sa Exodus 32 verses 1 to 14 upang maunawaan ang usapin ng idolatry o pagsamba sa Diyos-Diyosan. Madalas ang konsepto natin ng idolatry ay yung pagsamba sa mga buon, yung mga imahe o ibulto. Kaya minsan, tayong mga protestante o yung mga evangelicals, madalas natin kinukunta yung mga kapatid nating Roman Catholic. Kasi ang tingin natin doon sa ginagawa nila sa mga rebulto ay idolatry. Pero hindi natin alam, meron din tayo mga Diyos-Diyosan na nililikat.
Agree ba kayo doon? Paano nangyari yun? No, kung doon, babalikan natin yung teksto doon sa Exodus 32. Habang nasa itaas ng Mount Sinai si Moises, yung mga tao na inip. Kasi tagal ni Moises doon eh. Ilang araw siya doon? 40 days and 40 nights. At alam niyo ba sa biblical literature, ang 40 does not signify 40, literally 40. Ibig sabihin lang nun, mahabang panahon. Ibig sabihin, kapag sinabing si Moises ay nanatili sa bundok ng 40 araw at gabi, ibig sabihin lang nun, maaaring nanatili siya less than 40 days o more than 40 days. Mahabang panahon. Ikaw ba naman maghintay ng 40 days, hindi ka maiinip? Ikaw nga lang pumila ng pagkahaba-haba doon sa sakayan. Ilang minuto lang yung itatagal mo, naiinip ka na. Di ba? Pag umorder ka doon sa fast food o sa restaurant, tapos mga ilang minuto, hindi pa naibibigay yung order mo, naiinip ka na. Mano pa yung 40 days. Kaya naiinip yung mga tao. Nag-aalala sila. Lumabas kami sa ito sa pag-aakala namin mayroong mag-guide sa amin, mamumuna. Ngayon yung nag-guide sa amin, nandun sa bundok, hindi namin alam kung ano yung nangyayari sa bundok. Hindi sila magkaroon ng lakas ng loob na umakyat dun sa bundok kasi natatakot sila yung bundok na papalibutan ng makapal ng ulan. Kaya sa pag-aalala nila, lumapit sila kay Aaron. Yung kapatid ni Moises at kanyang kanang kamay, nakiusap sila na gawan mo kami ng mga Diyos-Diyosan. Take note ha, mga Diyos, plural, hindi lang isa. Kasi alam niyo, yung kultura sa Middle East, noong mga panahon na yun, ay polytheistic. Naniniwala sila, sumasamba sila sa napakaraming Diyos. Kaya, yung bagay na yun, dala-dala nila. Diba? Gusto nila na gumawa si Aaron ng mga Diyos para sa kanila, na mangunguna sa kanila, papunta doon sa Kanaan. Sapagkat hindi na daw nila alam kung ano nangyari kay Moses. Baka napahanap na. So, anong ginawa ni Aaron? Kinuha, nilikom niya lahat ng mga ginto na pagmamay-ari ng mga taong yun. Tinanggal nila yung kanilang ikaw na ginto, yung kanilang kwintas na ginto, yung kanilang mga bracelet dito, amulet dito, pati yung postiso nilang ginto, inalay nila. At lahat na yun, yung tinipon, tinunaw, inilagay doon sa molde ng hugis guya. Ano yung guya? Kalp. Yan yung batang bata, no? Yun yung naging korte nung tinunaw nila na dito. Bakit guya? Bakit kalp? Alam niyo ba yung kalp na yun? Meron siyang parang counterpart sa Egyptian mythology. Usually, yun ay bull. Diba? Kapamili ng baka yung bull. At yung bull na yun, sa Egyptian mythology, ay Diyos ng fertility. God of fertility. Sa Kanaan, kung saan may mga nakatira din ng mga tao doon na mayroong sarili paniniwala, yung bull na yun, o yung calf na yun
Yun si Baal. At dala-dala nila yung paniniwalang yun. Si Baal ay God of fertility. Kaya nung nakita nila yung buya, no? Tuwa sila. Sabi nila, ito ang Diyos na naglabas sa atin sa Ehipto. Sabi ng iba, ng ibang mga biblical scholar, marami yung mga tao ngayon, mga Israelita. Hindi kasi sanay ang mga tao sa paniniwala nila sa Diyos na hindi nakikita. Hindi common yun sa Asian culture. Kailangan yung Diyos na pinapaniwalaan nila nakikita. Tayo, mga Kristiyano, mga taong mananampalataya ng Kristo, gumagamit din tayo ng symbol for us na meron pang hawakan yung ating pananampalataya. Yung cross, yung Biblia, yung mga kandila, lahat yan merong sinisimbolize sa atin na imahe ng Diyos. Pero, yan ba ay matatawag na idolatry? Hindi. So yung thinking ng tao ng mga panahon na yun, gano'n. Gusto nila mayroong makitang representasyon ng Diyos na nagligtas sila sa Ehipto. At gano'n din tingin ko yung pag-iisip ni Aaron ng mga panahon na yun. Kaya nga nung sinabi niya, no, nung nalikha na yung ditong buya, gumawa sila ng altar. Nasabi niya, bukas magkakaroon tayo ng pagdiriwang para kay Yahweh. Ang thinking nila, yung buya na yun, ay representasyon ni Yahweh. Pero sa mata ng Diyos, hindi tama yun. Tapos nung sila ay nagdiwang, sumamba doon sa gintong buya, nagdiwang sila, nagpakasaya sila, pati yung mahahalay na gawain, ginawa nila. Kasi yun yung practice ng mga taong sumasamba doon sa God of fertility sa Egypt. Kaya sinabi ni Yahweh kay Moises, babayin mo yung mga tao nandun. Nilabag na nila agad ang aking nais. At gusto na silang ipuli ng Diyos dahil sa kanilang katigasan ng ulo. Pero yun nangyari. Ano bang ibig sabihin ng idolatry o pagsamba sa Diyos-Diyosan? Ano bang ibig sabihin? Ang paniniwala natin, basically, kapag sumamba ka sa ibang Diyos, maliban sa Diyos na ating pinapaniwalaan, that is idolatry. Nasa first commandment yan, ang 10 commandments ng Diyos. Diba? Yung diniscuss natin ng Sunday, doon sa Decalogue. Pangalawa, kapag gumawa ka ng imahe ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin, that is idolatry. Di ba? Ganun yung basic knowledge natin pagdating sa usapin ng idolatry. Yung buya ba? Anong hayop siya? Buya. Nasaan siya? Nasa lupa. Gumawa yung tao ng nilalang o imahe na nasa lupa. Basically, that is idolatry. Pero yung idolatry sa ating mga tao, nagsisimula sa ating insecurity. At yung tendency natin na i-please yung mga tao.
Bakit nagawa ng mga Israelita na magpagawa ng mga Diyos kay Aaron? Kasi nag-aalala sila kay Moises na baka hindi na bumalik at wala nang mag-lead sa kanila sa kanilang paglalakbay sa Kanaan. Insecure sila. Hindi nila alam kung ano yung kanilang kakahantungan. Tayo mga tao, pag nai-insecure tayo, pansinin nyo, nag-iiba yung ating mga ugali. At pag nag-iiba yung ugali natin, madalas yung pagiging iba ng ating ugali, meron yan kinakahumalingan. Nagiging obsessed tayo sa bagay na tingin natin makakapagbigay sa atin ng security. Kahit sa ating sarili. Ang tingin na natin sa ibang tao, walang kwenta. Ang tingin na natin sa kapwa natin, imperfect. Tayo na yung perfect. So, ibig sabihin, pwede natin gawin Diyos yung ating mga sarili. At yung i-please natin yung iba, nagsisimula rin doon yung pagkakaroon ng idolatry. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos, maliban sa akin. Itos ng Diyos sa atin. Huwag kang gagawa ng imahe ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa o nasa tubig upang sambahin. Pero hindi lang yun dapat nating maunawaan. Bakit sinabi ng Diyos na huwag kayong sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin? Insecure ba siya? Na kapag sumamba tayo sa ibang Diyos kaysa sa Kanya, nai-insecure siya? Of course, hindi. Kahit sumamba ka dyan sa ibang Diyos, hindi siya ma-insecure. Kapag gumawa ka ng ibang nilalang dyan na gagawin ng Diyos, hindi siya ma-insecure. Hindi para sa Kanya yung utos. Kasi yung utos na yun para sa atin. Tayo na nilikha sa wangis ng Diyos. Kawangis tayo ng Diyos. Alam niyo, ang idolatry o pagsamba sa Diyos-Diyosan, kapag lumikha tayo ng larawan ng Diyos, nalihis sa Kanyang prinsipyo at makatwirang pamamahal. It's all about the principles and the values na ating pinanghahawakan kung sa bagay na. Kaya kahit yung material blessing, mga kapatid, kahit na good yan, material blessing, na minsan pinagpapalagay natin, biyaya yan ng Diyos sa atin. Pero pag yung blessing na yun, material blessing na yun, kinontrol na tayo, at nilihis na tayo sa tunay at dapat na layunin na ibibigay sa atin ng blessing na yun mula sa Diyos. That could be form of an idol. Yun yung pangit sa idolatry. Hindi dahil may insecure ang Diyos kapag hindi tayo sumamba sa Kanya. Kundi pag nilihis natin yung ating isipan sa Diyos, magpuform tayo ng ibang values at principles na lihis sa Kanya. Kapag ang bagay na pinapahalagahan natin ay ginawa ka ng less na tao, that is idolatry. Ano ba yung pagiging less na tao? Nung sinabi natin, naniniwala tayo na ang tao ay nilikha sa wangis ng Diyos. Nasa statement of faith natin yan, tama? Naniniwala tayo na ang tao ay nilikha sa wangis ng Diyos. Ano ba ang pagiging tao? Ang tao, merong free will. Binigyan ng Diyos ng kalayaang mag-isip, magdesisyon.
ng tama. Kapag hindi na tayo nag-iisip at nagdidesisyon para sa atin, at ang nagdidesisyon na sa atin, nag-iisip na sa atin, nagko-control na sa atin, yung bagay na kinakahumalingan natin, that is idolatry. Hindi na natin nakikita yung mali sa mga bagay na iyon at naglilid na sa atin sa pagkasira ng ating pagkatao o sa nagbibigay na sa atin ng kapahamakan. That is idolatry. Kapag hindi na tayo marunong mag-isip, makiramdam, makinig, that is idolatry. Bakit? Hindi ganun ang Diyos eh. Ang Diyos, marunong mag-isip ng tama at makatawid. Ang Diyos, marunong makinig. Kaya nga nung nakiusap si Moises sa kanya, nakikinig siya. At iniba niya yung kanyang pag-iisip na lipunin yung mga taong matitigas ang ulo doon sa lugar. Sinong Diyos ang kilala niyong kayang makinig sa inyong hinaling? Ang tingin kasi minsan natin sa Diyos, hindi pwedeng pakiusapan. Kapag sinabi niya kung ano yung bagay na gagawin niya, yun na yun. Pero dito nakita natin si Moises pakiusap. Huwag naman, Lord. Huwag mong gawin yung ubusin yung lahi ng tao na yan. Kasi ano na lang iisipin ng mga taga-Egypto kung anong klase ng Diyos. Kaya niyong gawin yung ginawa ni Moises. Yung iba siguro sa atin, matatakot eh. At hindi magkakaroon ng lakas ng loob na magsalita sa harap ng Diyos. Pero ang Diyos marunong makinig, marunong makiramdam, marunong mag-isip. At kung tayo ay nilikha sa wangis ng Diyos, dapat marunong tayong mag-isip kung ano yung tama at makatwiran. Dapat marunong tayong makinig. Kung nakikita natin yung bagay na yun ay maaaring makapagbigay ng pagkasira sa ating kapwa o sa kapwa sa nilikha ng Diyos, dapat marunong tayong makiramdam. Because that is what makes us human. At kapag natutunan natin kung paano ang pagiging tao, doon tayo nagiging wangis ng Diyos. Marami sa atin, meron tayong mga political idol. Ang mga tao, dahil sa laganap yung paguluhan sa mundo, akala nila, kailangan ng isang pinuno na may kamay na bakal na magdidisiplina sa atin. Very fascinated ang mga tao sa mga ganong klaseng leader. Pero ang Diyos hindi ganun eh. Kasi kung kamay na bakal ang Diyos, kunting pagkakamali lang natin, baka patay na tayo. Wala tayong pakialam kung may mamatay dyan. Buti nga sa kanya, masama yun eh. Nasaan yung ating pagiging tao na marunong makinig, marunong makiramdam? Nagiging less na rin yung ating pagkatao, no? Kasi alam niyo, ang mahirap sa idolatry o pagsamba sa Diyos-Diyosan, kapag yung isang tao o bagay, ina-idolize natin, ginawa nating Diyos sa ating buhay o puon, kung ano yung sinasabi niya, ipinapakita niya, yun din yung nagiging action o behavior natin eh.
Kaya bakit mahalaga na sumamba tayo sa Diyos at sa Diyos ang dapat tayo sumamba? Kasi ang gusto niya, yung kanyang character, yung kanyang behavior, yung kanyang values, yung kanyang principles, yun yung ma-invite natin makita sa ating mga buhay. Kasi siya yung naglikha sa atin bilang mga tao at naniniwala siya na itong mga bagay lamang na to ang makapagbibigay sa iyo ng pagiging tao. Hindi daw maging tao pero mahirap magpakatao. Maaring tao tayo sa paningin natin, pero yung ating behavior, yung ating pag-iisip, yung ating gawin, maaaring less na tao. Kaya nga siguro, minsan yung nagiging curses na ginagamit natin, kung ano-anong hayop, ay kalabaw ka, anak ka ng tinapa. That makes us less human. Di ba? Ibig sabihin lang yun, hindi nagiging appropriate yung ating action, yung ating behavior, sa kung sino ba talaga tayo bilang tao na nilikha sa wangis ng Diyos. God wants us, mga kapatid, to imitate Him as we are created in His own image. Ngayon, isipin nyo to. Do you have an idol or idols in your life that makes you less human? Meron bang idol o mga idol, mga Diyos o Diyos-Diyosan na iyong pinapahalagan sa iyong buhay that makes you less human? Para hindi ka na mag-isip, para hindi ka na matutong makinig, para hindi ka na matutong makiramdam. Obsessed ka na sa idol mo. Meron ka bang gano'n? Sige nga, isipin nyo ngayon mga kapatid. At sana maisip nyo, ma-identify nyo sa inyong mga buhay, sa inyong sarili, na meron pala akong idol. Hindi ko lang napapansin, idol ko pala. Nililis ako ng landas, nililigaw ako ng landas. Binabawasan yung aking pagkatao na dapat sana wangis ng Diyos. My friends, mga kapatid, it's time for you to destroy it. Kapag na-identify nyo kung meron kayong idol, it's time for you to destroy it. Kung yung bagay na yun ay binabawasan ang iyong pagiging kawangis ng Diyos. Worship and live only with God. His principles, His values that will promote life, freedom, and happiness throughout God's creation. Destroy your idols, mga kapatid. That makes you less human.